Ganda. Ganda ng Grabe. view dito sa Cannon Road. Ganda. Ayan. Baguio City, tinaguriang summer capital of the Philippines. Isa na siguro ang Baguio sa unang papasok sa isipan mo kung gusto mong magbakasyon sa isang malamig na lugar. Isa rin ito sa lugar na kinatatakutan ng mga baguhan pa lang sa pagmamaneho dahil sa mga paahon at matatarik na daanan. Nabitin po ako, second gear. Balik ako sa first gear. Sa baba kasi wala akong buwelo eh. Yan, balik ako second gear. Bitin. At sa videong ito, kakayanin pa ba ng aming 5-year-old Suzuki Espresso ang umakyat ng Baguio? Halika't samahan kaming puntahan ang ilan sa mga tourist destination na matatagpuan sa Baguio. You were the top that eclipsed the room. I was the one who arrived too soon. But no one would ever bet against us. If they saw us exchanging glances, I was too busy to fall in love. You were too busy to break my heart. Nobody else was there to stop us. Nobody else was there to warn us. Now we go on and on with this poor love song we've been working on far too long, baby. Do you still remember when our hearts tuned up spontaneously? On and on like a marathon, we keep running from fighting for something. Something to remind us that we're better than this poor love song. Good day mga bossing! Another day, another travel vlog na naman. And for today's video, papunta kami ngayon sa Baguio. So, ilang beses na kami nakaakyat ng Baguio. But this time, medyo iba siya. Yes. Kasi dati, nung umakyat kami ng Baguio, bagong-bago pa tong aming Suzuki Espresso. At wala pang kung ano-anong nakakabit. At this time, marami na po kaming, masasabi kong modified espresso na po itong gamit namin. Unang-una is nagpalit kami ng wider mugs. From 14 inches ay nag-upgrade kami sa 15 inches na mugs. Mas malaki yung gulong. Ang size naman yung mugs is 15 inches by 8.25. Siyempre dahil lumaki din yung mugs, kailangan lakihan din yung gulong. Ang size ng gulong namin is 195 by 55. So nung nag-wider mugs kami, gumanda yung handling, na lessen yung body roll. Mas maganda siya ngayon sa expressway kahit mag 100 yung takbo mo, very stable po yung pag-andar ng, Nakakatakot. hindi siya nakakatakot compare sa stock na ramdam mo talaga yung body roll kahit konting liko mo lang. Bukod sa wider mugs, nagkabit kami ng roof rack or top load. Yung roof rack na kinabit namin is yung heavy duty. Kahit akyatan mo sa ibabaw, pwedeng-pwede. Kahit lagyan mo ng... Actually, nagkarga kami dito ng gulay ng approximately 150 kilograms. At dinaan namin na expressway, wala po kami nagka-problema. Or hindi kami nagka-problema. At yung timbang nga pala ng aming roof rack is approximately 10 kilos. Bukod sa roof rack, dahil mahilig kami mag-car camping, nagkabit po kami ng aluminum hard case na side awning. At yung side awning na yan ay tumitimbang din yan ng around 10 kilos. So kung espresso pa lang, unit pa lang yung pag-uusapan, mabigat na po itong aming sasakyan kumpara sa stock. Sa ibabaw is around 20 kilos na po yung nakakarga. At bukod dyan, puno po kami ngayon. Meron kami mga pasahero sa likuran, 2 adult at 2 chikiting, plus yung mga gamit pa po namin. So, meron kami mga kinonsider ngayon sa pag-akyat ng Baguio. Unang-una is,
Nagkakaedad na nga itong aming sasakyan. 5 years na po itong aming Suzuki Espresso. Bilis, no? 5 taon. Parang kailan lang. 5 taon. At kahit na 5 taon na po yan, wala pa po kaming hindi pa kami naka-experience ng major problem. At this time, malalaman namin sa pag-akyat sa Baguio. Kasi nga, iba yung sitwasyon nung una kaming umakyat sa Baguio. Magaang lang po yung dala-dala namin. Ngayon, masasabi kong mabigat na. Kasi nga, fully loaded po dito sa loob ng sasakyan. Bukod dyan, meron kaming mga modification na kinabit dito sa Espresso. Malalaman natin kung smooth pa rin ba yung pag-akyat namin sa Baguio, considering itong mga pinagkakabit namin at mga karga namin ngayon. At last time nga pala nung umakyat kami ng Baguio, hindi kami dumaan sa Cannon Road kasi sarado pa po yun. Merong mga ginagawa doon sa Cannon Road. Parang may sila nun may ongoing construction. Sarado. Kaya hindi kami doon dumaan. This time, doon kami dadaan. At marami nagsasabi na ang Cannon Road mas matarik kumpara sa ano ba dinaanan natin dati? MacArthur ba? MacArthur Highway. Oo. Marami nagsasabi mas matarik daw sa Cannon Road. Kaya doon tayo sa mas matarik. Parang may challenge. Doon tayo sa mas matarik dadaan. Ang reason kasi nun, dahil nga sa ilang beses namin pagpunta sa Baguio, never pa kami pumunta sa Lion's Head. But this time, yun ang first itinerary namin. Sa Lion's Head. At marami nagsabi na daan kayo sa Cannon Road kasi napakaganda ng tanawin doon paakyat ng Baguio. Malalaman natin, kuha na natin ng aerial shot. Aalamin din natin kung kamusta na ang gas consumption ng aming 5-year-old modified Suzuki Espresso mula Marikina City paakyat ng Baguio City. Full tank, automatic lang. Odometer reading is 52,560. Nagpahangin na rin kami. 32 PSI lahat ng gulong. Naka-exit lang namin ng T-Plex. Bali, meron na lang less than 2 hours bago kami. Saan nakapinto? Sa Lion's Head. Sa Lion's Head na rin. Yun yung aming first itinerary sa Baguio, yung Lion's Head. Sobrang dumi ng windshield namin kanina kaya nagpasuyo na lang ako dun sa gas station. Palinis, tas nag-refill ako ng tubig. Naglagay ako ng distilled water. Again, kapag yung windshield nyo mga bossing, magre-refill kayo ng liquid. Huwag kung ano-anong liquid. Laging distilled water lang. Kasi pag ibang water, pwedeng magbara yung mga tube kasi nagki-crystallize. Distilled water, okay na okay. Punong-puno kami, hindi kami nahihirapan abutin yung 100 kph gamit itong espresso. Lumalagpas pa nga eh. Tapos, ang tinatakbo na namin is more than 200 kilometers. Meron pa tayong natitirang 50 kilometers para marating natin yung Lion's Head. Ayun, dalawang na muna. Okay, na-overtake natin yung isa. Ito naman, na-overtake natin. Round 2. Oh, bawal. Yung malaking kalaban. Sige. Overtake yung van sa likod ko. Overtake. So, nagkaklag na yung aking mga tenga. Sa'yo ba, bebe? Sakto lang. Ibig sabihin nito, malapit na tayo. Ayun oh. Ayun na. Welcome to Baguio City. Ay, wala pa nga tayo. Wala pa nga tayo. Tatok mo kayo, no? Wala pa tayo, Nasaan ba yun? Timmy? Wala pa Si Timmy. Nasaan na ba tayo, Timmy? Timmy! Pabundok Wala pa lang sa tayo. Lion's Head. Ito, Monkey's Head. Ito na. Paakyat na ng paakyat. Oh, di ba? Naka third gear ako ngayon. Pero mukhang mabibitin ako
Second gear. Oh, kaya. Third gear. Oh, kaya daw, sabi ni Timmy. Fourth gear ako ngayon, paakyat yan. Fourth gear. Siyempre hindi kaya. Second gear ako. Downshift kagad ako. Uy! Laglag siya eh. Laglag yung aming dashboard cover. Na. Dahil matarik. Yeah. Okay, kaya natin yan. Ganda ng daan. Isa sa challenge sa mga paohon is yung traffic. Gaya nito, marami kaming nasa unahan, hindi ako makabuelo. Kaya nagiging stop and go. Ayun daw. Try kong i-overtake. Daan ka na daw. Ayan. Yun. Okay, meron na naman dalawa sa unahan. So paahon to mga bossing. Ayan o. Hey, tarik. May sound effect pa si Timmy ah. Tayo sa sikat na Baguio Tunnel. Oh, may patugtog pa yung truck. So far, so good. Walang problema. Ang tanging nagpapabagal lang sa amin is yung traffic sa mga uphill. May mga nabibitin na truck eh. Pero walang problema. Tunnel. Okay, sasakyan na. Tapos 35 minutes nandun na kami. Oh, ang ganda oh. Nadaan na tayo dito. Ganda. Ayun oh. Welcome to Baguio City. Baguio na po kami. Sa tagpong ito ay tinatanong na namin ang aming mga sarili kung Cannon Road ba ang aming dinadaanan dahil parang may mali. Di namin alam kung Cannon Road ba yung dinaanan namin kasi may isa pa kaming kasamang sasakyan, naka-Velos. Nandun na sila sa Lion's Head. Ang bilis nila. Kami 30 minutes pa eh, halos sabay lang naman kaming lumabas ng T-Flex. So, comment nyo na lang kung ano yung dinaanan namin, kung Cannon Road ba yun or basta hindi yun MacArthur. Kasi hindi yun dinaanan natin dati. Pero dito sa parte na to, eh, tarik na po talaga. Ayun na yung Baguio, dito tayo dumaan dati. Oh. Ayun na, ang daming bahay sa bundok. Nasaan tayo ngayon, Timmy? Wow. Baguio. Ang tarik. Pero sisiw lang sa tricycle na to. Oh. Huwag mong batiin natin. Hindi ko babatiin. Sisiw lang. Oh. Siya ba yung kanina? Hindi. Kala ko, sinundan tayo dito eh. Dito na kami sa mismong Baguio proper. Mali ang recommendation ni Waze. Imbis na dadaan muna ng Lion's Head, paakyat ng Baguio, eh dumaan kami, pinaikot pa kami. Baguio muna bago mag Lion's Head. So pabalik kami doon para syempre magpa-picture doon sa Lion's Head. Ayan. Ang maganda yung daan dito. Parang Camp John Hay na Parang nasa Baguio. Parang nasa Baguio. So malamig na po. Literal na nasa Baguio na kami. Wala na kaming aircon, nakababa na yung mga bintana. At naka-jacket na kami syempre. Shit. Ala! Oh no. Ingat mga bossing. Ayan oh. Bumigay. Baka kaya hindi dito rin tayo dadaan mamaya eh. Ingat po. Umaog. Eh, grabe kasi yung tarik dito. Oh, so kung dito tayo dumaan,
Hindi, dito rin yata tayo dadaan pabalik eh. Tayo ipapadaan. Ayun o. O edi, yun ang dahilan bakit hindi tayo nirecommend ni Waze dito. Kasi sobrang tarik. Grabe, paano siya tumaob dun? Matindi yata dito ah. Dahan-dahan lang ah. Hindi, kailangan ko na ibirit para makaakyat. Naka second gear po ako ngayon. At hindi ko alam kung aabot tayo sa taas. Second gear. Abot. Abot, ang tarik. Ang tarik Bebe, po. kakanan ka ha. Naka second gear pa rin ako. Mukhang mabibitin ako. Nabitin na nga. First gear. First gear, aakyat at aakyat yan. Mukhang hindi magtutulak si Mike ah. Ano ba to? Baguio! Ay pa. Nasa Baguio na nga tayo eh. 15 minutes na lang. Ando na tayo sa Lion's Head. Wow. Finally, nakita na namin at nakapagpa-picture kami doon sa Lion's Head na in-improve na ngayon. Maganda na yung itsura, di ba Sam? Gusto mo ba doon? So paano yung uwi na tayo? At ngayon ay talagang nasa Cannon Road na kami. Napakatarik. Ito na po ang legit na Lion's Head. Lion's Head. Na Cannon Road. Na Cannon Road. So nakita ni Michael yung itsura nung Lion's Head dati. Ganito siya. At ganito na po yung bagong improved na Lion's Head. Ay napakaganda. Iyon. Tumila rin ang ulan. Nag-uulan kanina. So, bike-bike muna kami dito. Sa ilang taon kasi na pabalik-balik kami dito sa Baguio, ngayon lang namin matatry itong bike experience. At bike na may payong. Yan. Oh. Mayaman lang may ganyan, bike na may payong. Nandito kami ngayon sa... Saan tayo? Nandito kami ngayon sa Burnham Park. Burnham Park. Tapos, sa gilid ng Burnham Park actually. Sa gilid. Kasi dito yung Burnham Park eh. Dito kami sa may bike area ng Burnham. Hindi po yan Sea of Clouds. Hamog yan. Tama ba ako? Amo. Hamog. Muulan kasi. Grabe naman tarik nito. Ano pala pa daos-dos. Oh, E di ganyan din tayo pag paakyat na. daos-dos. Pag ganito, naka first gear lang ako para mag-engage yung engine brake. Para hindi mapudpud. Brake pad. Ito ang magiging tahanan namin sa loob ng 3 araw, ang Baguio Mountain Villa. Napakaganda naman talaga ng view dito. Ayan oh. Meron tayong view ng mountain. Kaya naman pala talaga tinawag tong Mountain Villa. Day 2 here in Day 2 here in Baguio, pero dahil gustong gusto ni Timmy mag SM Baguio mamaya pupuntahan natin yan. Pero
Pero for now, since kakatapos lang namin kumain sa... Saan yung kinainan natin? Sa Sizzling Plate. Diretso naman kami ngayon sa Igorot Stone Kingdom. Ang Stone Kingdom ay isa sa mga bagong atraksyon dito sa Baguio. Ito ay man-made park na gawa sa pinagpatong-patong na mga bato na siyang nagpapakita ng kultura ng mga Igorot. Ang mga Igorot ay naninirahan sa kabundukan ng Hilagang Luzon, ang pinakamalaking isla ng Pilipinas. Ang mga Igorot ay kilala sa kanilang pagiging masipag, matatag, at tapat sa kanilang pinagmulan. Mga ugaling hindi basta-basta hinahayaang makuha ng iba ang kanilang mga namana o nakuhang mga kayamanan. Mayaman sila sa kultura at paniniwala na hanggang sa ngayon sa ibang lalawigan ay naisasagawa. So, meron na lang tayong 3 bars ngayon. Papagas tayo. Ang ating odometer reading is 52,846. Papa full tank tayo dito sa Petron. Dito na sa mismong Baguio kasi hindi tayo aabot sa baba. Medyo mas mahal ang gas dito. Saan tayo ngayon? Saan tayo ngayon, Sam? SM Baguio. SM City Baguio. Mamaya pa tayo magbabagyo. Yan ang aming espresso. Andun yung aming mga kasama sa loob. Ngayon, mapagas tayo. 91 octane. Unleaded yan. Automatic lang. So, inabot ng gas natin ay 21.920 liters. Automatic lang. Kapag ni-research natin sa Google ang Suzuki Espresso fuel consumption per 100 kilometers, ang lalabas dito ay around 4.4 to 5.1 liters per 100 kilometers. Ang ibig sabihin niyan ay naglalaro sa 4 to 5 liters ang makukonsumo mo kung ikaw ay babiyahe or tatakbo ng 100 kilometers. Ayan. Pero depende yan sa road condition, kung traffic ba or kagaya sa Baguio, traffic na, paahon pa. Kaya i-compute natin yung actual na gas consumption na ginawa natin nung nagbiyahe kami from Marikina to Baguio. So ito yung aking computation. Yung trip A natin, yan yung bago tayo umalis ng Marikina. Ang ating odometer reading noon ay 52,560. At nung nakarating tayo ng Baguio at nag-ikot-ikot kami ng buong 1.5 araw, ang ating odometer reading ay 52,846. Pag minus natin yung dalawang yan, ang makukuha natin ay 286 kilometers. Ang ibig sabihin, ito yung travel distance natin from Marikina City to Baguio at nagpaikot-ikot kami sa Baguio ng 1.5 araw, 286 kilometers yung tinakbo. At based doon sa recent na pa-full tank natin, automatic lang, ang ating nakonsumo na gasolina ay 21.920 liters. So, hindi ko na i-explain sa inyo yung manual niyan kung paano makuha yung ating actual gas consumption. Dito na lang tayo sa website. I-search nyo na lang ang fuel consumption calculator. Ayan, para hindi na kayo magmano-mano. Dito, i-input lang natin yung mga nakuha nating data based doon sa ating travel. So, ang ating travel distance ay 286 kilometers. Ilagay natin yan dito. Ayan. Ang ating fuel used based doon sa recent na full tank natin, again, automatic lang, 21.920 liters. Ilagay natin yan dyan. At automatic na siyang magka-calculate. So, ang ating fuel economy, ang nakuha natin ay 13.047. Ang ibig sabihin niyan ay 1 litro ay tinakbo natin ng 13 kilometers. At ang ating fuel consumption ay mas mataas compare doon sa dapat na makuha natin na 4 to 5 liters per 100 kilometers. Medyo mas malakas ang kain ng gasolina dahil mabigat ang ating daladala. Meron kaming
mga pasahero at meron kaming karga. At sinabi ko rin sa inyo, depende rin yan sa road condition, ma-traffic po nung umakyat kami ng Baguio. At syempre sa Baguio, mas madiin yung tapak natin ng gasolina, mas malakas makasunog ng gasolina, mas malakas yan sa gas consumption. Kaya nakuha natin ay 7.664 liters per 100 kilometers. Welcome to Sky Ranch Baguio. Pasok tayo. We are here in Sky Ranch Baguio. From pagbabike sa Burnham Park, ngayon nagbabike naman kami sa ere. Ayan! Ito ang buhay ng mga batang kagaya namin. Maisip bata. Isip bata. Yan, pa-bike-bike lang. Smile, 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 Timmy. Okay ah. Third day here in Baguio. Last day. Last day na rin. So, konting gala na lang at uuwi na kami mamaya. Pabalik sa Manila. Ito yung room. Medyo magulo na. Accommodation. Actually, isang buong bahay itong na-rent namin. Yeah. Mountain View Villa. Literal na nasa mountain kasi aakyat kayo. So, you have to consider kung may mga elder kayong kasama. Pero pagka isa-search nyo siya sa Agoda, sa booking.com, or sa any website, ang isa-search nyo is Baguio Mountain View Villas. Mura lang na rent namin to, 6,000 per night. 15 persons kami na magkakasama dito sa isang bahay na to. Pero up to 20 persons ang pwede dito. Murang-mura na. Yun nga lang paakyat talaga siya. Hihingalin kayo pag akyat bago mapuntahan itong bahay. At biglang nag-brown out dito. Ito, electric pan. Wala. Mabuti na lang at lagi namin kasama ang Bluetti. Sinarge ko siya kagabi. Ayan, kasi kailangan namin mag-charge ng mga gadgets. Ito, batteries ng camera, batteries ng drone, laptop. Siyempre, yung cellphone, kailangan, ayan, naka-charge yan. Ayan, buti na lang, pag uwi namin kagabi, full charge ko tong EB3A ng Bluetti. Kasi every time bumabiyahe kami, dalawa lang yung battery ng drone. Tapos kung magpalipad, charge ko kagad dito sa power station. Thank you again, Bluetti. Gamit na gamit namin ang inyong power station. Meron ding balcony area dito sa accommodation namin kung saan meron kayong view na kagaya nito. Ang ganda. Kapal ng ulap. Right now, nandito kami sa strawberry farm. Tatry namin for the first time ang strawberry picking. 700 pesos per kilo. At group picking na po yun. Yan o. Ayan. Laki. So, anong variety daw yan? Ito ay Sweet Charlie. Yun yung mga malalaki na version ng strawberry. Yan, makakapal sila. Okay. Parang kumpulan sa isang piraso. So, sa 700 pesos, isang kilo, mamimili kayo ng mga strawberry na gusto nyo. Pwede kayong grupo.
Maghati-hati na lang kayo sa 700. Basta 1 kilo yung kukuhanin. Tapos ang sabi, pwede daw mag-ano, di ba? Yes, isang isang strawberry lang. Na titikman. Ayun o, baby. Look, oh. Ayun, malaki. Sige, titikman ko siya. Titikman ko ang strawberry. Yun. Tingin. Tamis. Tikman ko tong strawberry. Walang hugas-hugas yan. Pagpag lang. Sarap. Hang sarap. Oh, si Timmy. Nakakailan ka na? Sarap na ng Oh. Timmy, ano yan? Anong tawag dyan? Strawberry. Strawberry. Oh, sige. Esti. Yan, sige, kunin mo yan. Huwag mo lang tapakan yung ano. Yan, pili ka dun. Sama ka kay mama. Yan. Walang laman eh. Pero pag binukulat mo, yun o. Ang lalaki. Ang lalaki. Yun o. Yan. Ito ay romaine lettuce. Tama ba, te? Romaine lettuce, meron din dito. Magkano siya per kilo? Sariling pitas. Ayan o. Ganda! Ang ganda ng view dito sa Cannon Road. Ganda. Ayan. From Baguio ay pababa na kami ngayon, pabalik ng Marikina City. 3 araw kaming umakyat, bumaba, nagpaikot-ikot sa Baguio gamit itong aming 5-year-old Suzuki Espresso. Modified na to mga bossing, kagaya na sinabi ko sa inyo na meron tong roof rack, side awning, mas malapad na rin yung mugs. 3 araw kaming umakyat, bumaba, nagpaikot-ikot sa Baguio gamit itong aming 5-year-old Suzuki Espresso na modified na kasi meron itong roof rack, may side awning at wider mugs. Mas mabigat na po ito kumpara sa stock mugs. At hindi lang kaming dalawa ni Mrs. ang sakay, meron pa po kaming pasahero sa likuran, 2 full-grown adult at 2 chikiting. At punong-puno po yung cargo namin, yung trunk, ng mga bagahe, bags, Gulay. kung ano-ano pa man. At sa 3 araw na pag-ikot namin, pag-akyat ng Baguio, bilib po ako sa sasakyan na to kahit na 1.0 engine lang ito, ay never kaming tumirek sa Baguio, kahit na punong-puno kami. Naasahan ko nga na pag tumirik kami, meron kaming tagatulak. Nandyan sa likuran, kaso napahiya ako eh. Wala. Hindi kami tumiri, kaya walang magtutulak. Yes. Swabe lang yung aming arangkada dito sa Baguio. Advice ko lang sa mga bago pa lang nagmamaneho, huwag nyo pong gawing praktisan itong Baguio. Ay napakahirap po. Dahil paahon, matatakot kayo, kasi nga, ang Baguio ay city na. Siyempre maraming tao, maraming sasakyan. Minsan matatraffic kayo sa mga paahon. Kaya kung magdadrive kayo dito, dapat yung sanay na kayo sa pagmamaneho para iwas aksidente. The sky is blue, the sun is high. Sitting here on my own, I think of you, you're on my mind, you know. To me